mo yumaman, parang gano'n na bagay. Siyempre, di ba? Parang, wait lang, parang may nag-iingay. Wait lang. So, hindi talaga maniniwala yung tao nung nagsisimula. Yun po ako nag-start. So, dumating po sa point na hindi na po ako makontrol ng magulang ko. So, yung nag-control na sa akin, yung mga pulis na. Nakulong po ako. So, hindi ko siya pinapakita not that I'm proud po na nakulong po ako. Actually, kinakahiya ko po na nakulong po ako. Hindi po ako basta-basta nakulong. Kung makita nyo sa criminal records ko dyan, Grand Slam po, attempted murder, frustrated murder, attempted murder, highway robbery, Grand Slam. So in short, 3 years po mga kapatid. Hindi ko siya sinishare, not that I'm proud po. Gusto ko lang ipakita sa mga karamihan ngayon na mayroong mga pinagdadaanan kasi nagsisimula pa sa business natin, kasi wala daw naniniwala sa kanila. Kapatid, always yung tandaan kapatid, ex-convict gangster na gawa, ikaw pa kaya? Tama, di ba? With criminal records pa yan. Kasi marami namang nakulong lang isang araw. Di ba? Isang araw lang. Nakatulog ng isang, oh ano, ex-convict na ako, isang araw lang. Kapatid, 3 years? Grabe, dinaanan ko lahat ng proseso, naghuhugas. Di ba? Nung ano ka, yun yung nakahiga kay lahat sa isang selda, 40 kayo. Nakatakilid lang lahat. Hirap nun, kapatid. Tapos pag iihi ka, pagbalik mo, wala ka ng upuan, wala ka ng higaan. Ay, grabe, manghirap yun, kapatid. Dati, yun yung life ko before. As in, na-experience ko talaga. So, isa lang po yung na-learn ko. I've been in this industry for 10 years plus na. Grabe kapatid, kahit sobrang bait ko na ngayon, kahit sobrang ganda ng mga resulta ko ngayon, kapatid, every time I go to the police station, kahit nasa Cebu na ako ngayon, I'm from Bohol, grabe, kahit kukuha ko ng, kahit sa NBI, kapatid, yung nakadukit talaga with criminal record eh. Wala ka lang talagang magagawa eh. Tama? So, yun yung gusto ko, na, kahit ano, it's not huli ng lahat para magsisisi kasi nangyari na eh. Kaya nga, malaking pasalamat ko sa meron tayong company na Uno na tinatanggap lahat po. Kahit anong background mo, basta may pangarap ka, willing ka magtrabaho para sa pangarap mo, palakpakan natin si Uno kasi yan yung susi po sa tagumpay mo. Tama? Palakpakan natin si Uno. So, yun po, yun yung record ko before. Paano ako nasali? Yun yung next question eh. Paano ko nasali? Di ba? So, hindi ka ba natakot? Hindi na ako natakot. Hindi nga ako natatakot, mag-gangwar eh. Di ba? Nag-highway robbery pa eh, di ba? Hindi, yung point ko, hindi ako natakot kasi legit siya eh. Di ba? Nung nagsimula, hindi ka ba natakot? Hindi ako natakot, kapatid, kasi nasa isip ko, ayoko nang bumalik sa kulungan. Putik. Yung umaga pa lang, yung ulam mo, tuyo. Tama? Kape na walang sugar. Unlimited na bahaw. Putik. Tama? Ayoko na sa ganung buhay. Sabi ko sa sarili ko, kahit mahirap to, basta legal, legit, ethical, marangal, titirahin ko to. Tama? Ayoko nang bumalik sa ganung buhay. Tapos, hindi ka ba nagduda? Actually, at first, nagduda po ako, kapatid. Honestly speaking. Kasi, nung nagsimula ako, maraming mga friends ko na nagsasabi na scam daw. May mga friends ba kayo ganon? Yung sinasabihan ka na scam, ay, bakit ka sumali sa ganyan, Brad? Nagbabrad pa yung mga walang yaw. Brad, scam yan, Brad. Scam yan. Marami nang, trust me, Brad. May mga ganito. Nanggaling na ako dyan, Brad. Ha? Nanggaling na ako dyan. Trust me, scam yan. Ilang taon ako dyan, Brad. Walang nangyari sa akin. Scam yan. Tama? Pero ako, kahit ex-convict ako, nag-iisip naman ako eh. Sabi ko sa sarili ko, may scam ba na aabot na ilang taon? Halimbawa ngayon, yung company natin, 17 years na eh. 17 years na, tapos scam? Dapat, di ba, scam raid na, di ba? So supposed to be, yan, umabot na 17 years. Ibig sabihin po, yung company legit, proven safe and effective. Sabi ko sa sarili ko, baka ibang ibang company yung sinasabi mo. Tama, di ba? Kasi kung legit siya, umabot pang long term. Eh yung company din, long term hindi. Long term. Kaya yung duda ko, no, tawag ito, pag bulol daw yung mayaman, palapakan niya ako. Yung duda ko, wala, wash out ko yun. Sabi ko sa sarili ko, too much analyze will make you paralyzed. Oh, English yun, palapakan niyo ako. Sabi ko sa sarili ko, ah, kung mag-analyze ka always, kapatid, walang mangyayari sa buhay mo. Sa sitwasyon sa buhay ko, kailangan ng may mangyari. Kaya, todo, step forward. Now, pangatlong problema ko, 9998 na naman. So, diling tambay, may mga hindi pa ba nakasali dito? Yung hindi pa nakapuhunan? Meron po ba tayong mga kapatid dito na hindi pa naka-pay in, hindi pa nakaganon? Tama? Kung ikaw nga empleyado dyan eh. Kung ikaw nga empleyado, may trabaho, pero wala kang savings or wala kang
pangpuhunan ngayon sa 9,998. Kumusta naman si ex-convict na tambay? Tama? Kumusta naman si ex-convict na tambay na wala talagang, as in wala. As in wala talaga. Tama? In-invite na ako, may chicks eh. Sabi na, may chicks, eh bagong laya. Eh, oh yun, saan yung chicks? O, nakadun na. Ang gusto ko lang i-point, wala ka talagang 9,948. Pero paano ako nakasali? Magdedepende kasi yan sa rason niyo po eh. Eto, read this. Sige na, check natin kung nakikinig ba kayo, be. 9,900. Huwag mo muna isipin yan. Sa mga hindi pa na member, may tip ako bago ako matapos dito. May tip ako. Sa mga hindi pa nakasali, kasi walang 9,998. Gusto niyo tips? Gusto niyo advice kung paano ko ginawa? Kasi mukhang nahihirapan kayo eh. Di ba? Yung iba, gusto ko kapatid, gusto kong sumali, pero problema kapatid, wala akong puhunan eh. Ako kapatid, wala akong puhunan before. Pero ito ginawa ko eh, kopya-kopya lang eh. Share ko lang sa inyo ha. Ready na kayo? Una kapatid, wag nyo mo nang isipin yung 9,998. Ako nga before, 20 pesos na sa bulsa ko. Sabi ko, wag mo na isipin to eh. Wag mo na isipin yung 9,998. Yan, read that. Why, di ba? Ano po sa Tagalog yung why? Sige, sagot. Tama? Tama ba yung why? Hindi tama ang yung Tagalog sa why. Ano po sa Tagalog yung why? Bakit? Tama, grabe. Oh, sa mga Bisaya. Ano po sa Bisaya yung why? May mga Bisaya dito. Tama, tama yung mga bakit. Uy, may Bisaya, may Bisaya talaga. Palapakan na yung mga Bisaya. So what is my point po? Magdedepende kasi kano yung reason mo eh. Kung ano, bakit ka sumali or anong reason mo bakit sumali ka. Tama? So parang ganito, just I would like to give an example. This is just an example scenario, pero I want you to answer me honestly and practically. English, di ba? Example lang natin kapatid para at least maintindihan nyo ano gusto ko i-point. Halimbawa po may mataas na building. Okay? Makinig kayo ha. Mataas na building po si building A, building B. Sobrang taas yan. Mga ilang floor yan. Sobrang taas. Tapos po, ko po nasa building A. Saan niya ako? Nasa building A. Ikaw po nasa building B ka. Sobrang taas yan kapatid. Mga, ano yan, if I'm not mistaken, approximately, hindi, mga 20 plus store or 30, basta story yan. Tama? Ngayon, may lubid dyan, kapatid. Example lang ha, para natin ma-realize nyo. Kapatid, sabi ko sa iyo, kapatid, may pera ako dito hawak, 100,000 pesos. Pag magawa mong makatawid, kapatid, bibigay ka sa iyo itong 100,000 pesos. Tanong, katawid ka o hindi? Siyempre, doon po yung lalabas yung duda. Number one po, yung duda. Magdududa ka kung totoo ba yung sinasabi ko. Tama o hindi? Kasi po, yung goal, pera eh. Tama? Totoo ba yung sinasabi ni Vincent? 100,000? Mukhang magdudon yung duda eh. Tama? Number two po, matatakot ka. Tama? Kasi baka mahulog ka ang taas niyan. Tama? At tapos 100,000 lang eh. Nandun yung duda at takot. Kaya karamihan, hindi ka makatawid. Ang ibig ko sabihin, sa membership po, sa membership, kung magsalin lang sa negosyo natin, kung yung reason mo pera lang kapatid, lalabas mo yung duda at takot. Tama? Number one, magdududa ka kung totoo pa yung sinasabi ng speaker. Tama? Number two po, matatakot ka kung kakayanin mo ba. Tama or tamang-tama. Ganun po yung senaryo. Ako po, eto yung ginawa ko. Scenario number two, wag mo muna isipin yung pera. Kasi hindi ka tatawid talaga dyan. Hindi ka makakasali sa uno talaga yan kung pera-pera lang eh. Ito yung ginawa ko po. Wala yung pera, yung nilagay ko family. Parang ganito, example, yung mahal mo sa buhay. Mama mo, papa mo, kung buhay pa yung lolo't lola mo, nilagay ko dyan. Yung anak mo, yung inaalagaan mo everyday, yung mga anak mo, nilagay ko dyan. Mga mahal mo sa buhay, nilagay ko dyan. Sabi ko sa'yo, pag hindi ka makatawid dito, nasa building B ka, pag hindi ka makatawid dito, yung mga mahal mo sa bubuhay, tutulak ko pababa. Anong? Tatawid hindi. Matatakot ka pa ba? Magdududa ka pa ba? Hindi na eh. Bakit? Tatawid ka na eh. Alam mo bakit? Kasi yung reason po, family na eh. Yung mahal mo na sa buhay, yung anak mo na, baga yung reaction mo na, putik anak ko na yan eh. Baka ano mangyari ng anak niyan, di ba? Baka ano mangyari ng pamilya ko. Tama? Ginagawa mo na lahat kahit hindi mo na siya linya kasi pamilya na yung nakataya. Yun yung gusto ko i-point. Yung nagsimula ako, wala akong pera po. Wala akong idea sa business. Yung kotse-kotse, wala. Hindi ako marunong mag-drive. Wala akong lisensya. Ex-convict ako with criminal record.
Ganun po ako nagsimula. Isa lang po yung meron sa akin. Family po. So ngayon po, ang ginawa ko, number one, pray. Pray ka muna. Kasi naniniwala ko, God's plan is always better than our plan. English yun, palakpakan nyo. Tama? Naniniwala ko, God's plan is always better than our plan. Kung bakit ka napunta dito, ha? Kung bakit ka napunta dito, may purpose and reason yan. Yan ko nalaman ko yan sa kulungan, may Bible study doon eh. Wala ka ng choice talaga. Nag-a-attend ka ng Bible study, imagine mo 3 years din eh. Di ba? Kaya nabasa ko ng grabe, tama eh. Bakit ako nang dito? God's plan is always better than our plan. Tama. So I pray, kapatid. Pray. Yan po yung number one, pray. Then after it, decide. Mag-decide ka talaga. Kasi makaka-decide ka para sa family mo eh. Hindi ka sasali para sa sarili mo, para sa pera-pera lang. Sasali ka para mabigyan mo ng magandang future yung mga mahal mo sa buhay. Kasi kung i-realize mo, kung trabaho lang yung aasahan mo, kulang. Tama o hindi? Gusto nyo i-prove ko? Maraming ang empleyado dyan, hindi pa nakasali diretso eh. Kasi kulang. Maraming ang empleyado dyan, super dami yung utang. Bakit? Kasi kulang. Gusto niyo yung point ko? Tama? Kasi yung sahod po, pay and sleep, ganun lang po yung ikot-ikot ng buhay. I'm not against employee kasi yung papa at mama ko, lakipos lang nagtatrabaho. Tama? Na papa ko lang hindi natigil sa trabaho kasi umiinom ng alak, sobrang dami. Tama? Mama ko ngayon, RIP na. Pero I'm not against employment. Ako lang, nakaka-realize ka lang na kulang talaga. Hindi pa nga umaabot yung sahod, may mga utang na naniningil. So kaya pagdating ng sahod, wala ubos. Kaya kulang siya. Tama? So ito po yung ginawa ko. I plan. Naisipan ko, planuhan natin to. Kasi negosyo to eh. Kailangan, ito advice ko sa inyo, kailangan ma-realize mo, ang uno po, or yung business natin ito, negosyo, hindi siya expenses. Iba yung expenses eh. Parang fiesta, birthday, yung magpapalabas ka ng pera, walang babalik. Tama? Tama? Babayad ka ng lechon, mga cake, chocolate. Walang babalik kasi expenses yun eh. Birthday, di ba? Pero hinahanapan ng paraan ng karamihan. Tama? Yung iba nga nagbibenta, yung iba nga nangungutang para lang makaselebrate ng birthday. Mga ano, hindi siya masama, kapatid. Pero ang gusto ko i-point, imagine mo, kung mahanap ka ng paraan para sa ganun, eh ano yung balik? Wala, salamat, thankful, the memories. Yung business kasi iba. Papalabas ka ng pera, make sure and you will be sure na may babalik kasi negosyo to eh. Yun po nasa isip ko, sabi ko sa sarili ko, papalabas ako ng pera, may produkto. Produkto mabenta ko, balik ko. Sabi ko sa sarili ko, walang mawawala. Sabi ko sa sarili ko, walang mawawala sa taong walang wala. Tama? Sabi ko sa sarili ko, sige game, planuhan natin. Ito yung first ginawa ko po. Tama? B. Ayan, ito yung mga moves ko kapatid. Actually, yung mga technique na to, ito, ano to, basic. Nag-start po ako sa benta, nagbebenta ako ng mga sapatos, kasi hip-hop ako before eh. Yung mga t-shirt ko hanggang dito, mga hip-hop yun, yung mga shades, sapatos. Kahit pa paano nakaipon ako mga 2,500 doon. Tapos, why, sabi ko, bibenta ko na to. Investment yun eh. Total, pag kikita na ako sa business natin, bilhin na ako ng bago. Tama? Sige. Sabi ko, negosyo naman to. Pangalawa po, utang. Hindi ako takot sa utang. Bakit? Kasi alam ko na mangutang. Yung problema ko lang, walang magpapautang sa akin ng malaki. So yung ginawa ko, gumagawa ko ng diskarte. Sabi ko sa sarili ko, may produkto, benta ko. Lista ko mga kaibigan ko. Tama, inutangan ko tag 1,000. Lahat ng rason ko sa utang, ginamit ko. Emergency, pangbalik ng pangbenta, pangbili ng gatas, lahat, everything, diskarte. Sabi ko, next month, babayaran kita. Hindi sila makapautang 1,000. Kahit magkano pera mo, 500, okay na yan. 300. Lahat ng mga may gusto sa akin before, inuutangan ko. Bakla, inuutangan ko. Lahat ng connection, inuutangan ko. Sabi ko sa sarili, nangungutang nga ako before, pang bisyo eh. Tama? Nangungutang nga ako before, pang ano eh. Hindi binabayaran, ngayon pa kaya? Business, legit? Sabi ko, okay to, game. So yun na pangalawang ginawa ko po, utang. Pangatlo, sanla. Sabi ko sa sarili ko, sige, magsanla na tayo. Kasi sa utang na ako, nakalikom ako ng 5,000 plus 5,500 yun eh. So 2,500 plus 5,500, mayroon akong 8,000. Tama, kulang akong 2,000. Sabi ko, may earrings ako eh. That time, nag-aarbor ako ng mga brad ko na may earrings gold. Sabi ko, punta tayo sa Palawan.
Sinanla ko 1.5. Sabi ko, ay, at least safety dyan with guard aircon pa. Tama? Tama? O yun. Sinanla ko. Sabi ko, hindi mo wala. Palawan yan. Interest lang yan. 1,500. Magkano na yung pera ko? 8, 8,000. 9,500 na. O, di ba? Until po savings. Kahit pa paano, kahit walang wala tayo, may 500 na sa bursa ko. Sabi ko, kung ito iipon ko, mauubos to eh. Pang sigarilyo, pang yosi. Kasi ang lakas ko mag-yosi before. Tagay. Sabi ko, gamitin ko lang. Until nabuo ko po yung puhunan. Tapos po, yan, isa ko sa pruweba na pag gusto kapatid, maraming dahilan. I mean, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ang gusto ko po i-points mga kapatid natin na nakikinig sa atin right now, kapatid, kung talagang mahal mo yung pamilya mo, anak mo, kapatid, huwag kang magdahilan. Hanap ka lang ng paraan para makapagsimula ka. Saan ka makita negosyo? Ganun kaliit yung puhunan. Kung sa tindahan pa nga, yung 10,000 refrigerator lang yan eh. Tama? License lang yan. Tama? Doon ka sa baboyan na negosyo, dalawang baboy lang yan. Di ba? Pigiri. Hindi pa kasali yung ad. Tama? So, dito, hinanapan ko talaga ng paraan. So, kapatid, ito po yung deepest reason why ko po. I am a family man. Tatlo po yung anak namin. Yan po yung asawa ko. Wala po kaming ibang source income ngayon. Ito negosyo. Ito po yung reason kung bakit ko po tinodo yung negosyo natin. Kasi wala po kaming trabaho. May anak po kami. So, doon kami parang, parang iba kasi pag naranasan mo ng mahirap eh, di ba? Shout out sa mga, may iba kasi na sinusuporta ng parents eh. Shout out po sa mga, sila talaga yung bumubuhay sa family niya. Di ba? Yung maranasan yung mahirap. Imagine nyo yung bunso namin, naranasan namin gatas sugar na lang that time. Grabe, sobrang sa part ng ibilang ng isang lalaki, grabe insulto eh, di ba? Kasi hindi mo ma-provide. So, yan, family man po ako. Iba galawan mo pag family man ka eh. Kasi ikaw lang yung inaasahan, tama? Wala kang ibang source of income, eto lang. Kaya tinodo namin. Sabi ko, yung ibang empleyado nga nag-o-overtime eh. Tama, di ba? Yung ibang empleyado nga, loyal na loyal sa amo eh. Tapos, magkano matatanggap na sahod mo isang araw lang. Kasi yung asawa ko before, empleyado yan before. Ang nabuntis ko, nagtigil na eh. Kaming dalawa full-time na. So, na-realize ko na kahit sobrang loyal mo, kahit sobrang overtime mo dyan, kung magkano per day mo sa trabaho mo, yun lang talaga yung tatanggapin mo. Tama or tamang-tama. Sabi ko sa sarili ko, dito, kung i-overtime natin dito sa business natin, bigyan natin yung commitment sa business natin, todo natin yung business natin, yung benefits tayo eh. Sabi ko dito, todo natin. So tinodo ko kapatid, alam niyo ba kapatid? Grabe, gusto ko i-challenge yung mga one account dito. So mga first time na hindi pa alam. Dapat niyo lang malaman. May mga diskarte tayo dito kapatid. It's between working hard and working wise. Tama? Ako yung ginawa ko kapatid, working wise. Para kasi itong ano eh, parang McDo. Kung bakit maraming branch ang McDo, kung bakit maraming branch yung Jollibee. Kasi po, the more ka maraming branch, the more marami kang branch, the more ka maraming kikitain. Advice ko sa inyo, dapat malaman nyo yung game plan. Tama? Kasi kami, ako kasi yung napiin ako, one account. Tinuruan ako ni Mentor Warren. Sabi, Sent, alam ko, malaki yung pangarap mo, todo mo, eto yung diskarte natin. Hindi ko alam kung paano diskarte mo, basta eto gawin natin. Kapatid, tinuruan ako ng game plan. Sabi ko, ito para maximize. Gusto ko i-challenge ang lahat kasi gangster ex-convict ako, kapatid. Pero nagawa ko, 15 accounts po ako, investor package. Tama? Kung totoong seryoso ka, kung totoong nagmamadali ka makuha pangarap mo sa pamilya mo, basta alamin mo yan. Ako, ito structure ko, kapatid. Workwise. Boom! Tama. Di ba? Sabi yung diskarte ko niyan, kapatid. Alam niyo ba yung nakuha ko yung product ko? Benta ko, kapatid. Nilapitan ko yung mga inutangan ko. Alam mo, bakit kita inutangan? Bakit? Kasi may negosyo na ko. Ito, benta ko. O sige, deduction na lang. So, ang point ko, pinarolling ko lang, kapatid. Rolling talaga, 9,000. Tapos yung iba, diskarte na. Tama. Basta gusto kong i-challenge yung mga na makikinig sa akin ngayon, mga professional. Kasi advantage kasi pag professional kayo eh. Kasi meron kayong loan. Kami na mga with criminal record, wala kaming ganyan. Hindi kami legit, hindi kami accredited sa mga ganon. Walang maniniwala sa amin. So literal streets talaga yung diskarte namin. Tama? Ang point ko, kapatid, nagawa ko eh. Nagawa ko 15 accounts. Ikaw pa kaya? Tama?
So, ito po yung ginawa ko. Di ba, sabi na, get for person. Ako, practical ko. Siyempre, pamilyado eh. Sabi ko, eto na. Todo na. Alam niyo, simple lang yung ginawa ng, sabi ng upline ko before, send, send, kilala mo, pakausap mo sa akin. Ganun lang kasimple. Sabi ko, hindi pa ako nagne-negosyo. Lumalapit na ako sa tao eh. Tama? Sabi ko, bakit ako matatakot? Yun lang, dalhin lang. Putik na kung hold up nga ako before eh. Sabi ko, tama? Tama, dalhin lang, sige game. O, lahat ng mga kakilala, connection, pakausap ko sa kanya. Kapatid, alam ko maraming hindi sumali. Bakit? Kasi yung record ko pangit talaga eh. Nandun na yung mga rejection, yung mga, kaya alam nyo ba, nagpupusakal ako before? Flyering. Eto, honestly speaking, kahit itanong nyo sa Bohol po, police station sa Bohol, kilalang kilala ko noon eh. Nagpa-flyering ako sa office namin sa Bohol, sa malapit ng Baiso School. Alam nyo kapatid, yung patrol car, huminto talaga kapatid. Sabi ng pulis oh. O, Arcales, ano na naman yung racket mo sa uno, baka damayan mo na naman yung taon. Ganun ka grabe yung rejection na tanggap. Grabe naman yung discrimination. Parang wala na ba akong chance magbago? Parang ganun yung akong nagsimula ako kapatid. Grabe. Yung first challenge ko po yung puhunan. Nagawa ko 15 store, pero yung nagsimula ko, it's not that easy. Grabe, English yun. Grabe, kahit parents ko, hindi naniniwala sa akin kapatid. Pero tinodo ko, again, kasi pamilyado eh. Pag family man ka, todo mo lang talaga. Tama? Tinodo ko. So, hindi lang apat yung nakuha ko. Sobrang dami kong nakuha. Tama? Yung asawa ko, napasali ko. Yan, dami. Kasi wise ako eh. Di ba, apat? Eh, bakit ba tumigil? Advance ba, di ba? Pag tumigil yung isa, may reserba. So, yung apat, nilagyan ko ng mga tao under sa kanila. So, ganun yung sistema ng grupo ko, tutulungan ba? Di ba? And then, yan, dumami po kami. Yan mo yung grupo ko sa Bohol. And then, sa Cebu, sa Manila, sa Mindanao. So, ito yung ginawang moves ko. Ito, advice ko sa inyo para mabilisan ba. Yung per 4 aces nyo, ito gawin nyo. Ito ginawa ko direct ko. Tapos yung ginawa ko, spill over yung iba. 4 na linya po yung pinalaki ko. Tama? 4 na linya. Ito yung buhol. Yan. Kaya kung makikita nyo ako before, ikot-ikot, di ba? At saan punta? Ganun lang. Enjoy lang. Pagpunta ko doon, speak lang mga ganito, ilang minuto lang, tapos banding na. Linya ko ba yung banding? Sobra. Kasi hindi pa ako nagnegosyo, banding-banding na eh. Diba? So, yun, ganun lang talaga. Tapos yung ano lang ko lang talaga, ini-inspire ko yung tao. Sinasabihan ko na, kapatid, bilisan mo kasi maraming umasa sa'yo. Ano lang talaga, basta bad boy going clean lang ako. Hindi ko na alam na marami na palang nai-inspire sa akin at nasa challenge. So maraming mas nag-bloom up, nag-shoot up, na mas na naging malakas pa yung income sa akin. Wala akong pakit. Sabi ko sa nila, at least kaya mo. And kung nagawa mo, dapat lang. Kasi yung kausap nyo ngayon, gangster ex-convict with criminal record. Tama? So kung nagawa ko, kayang-kaya mo yan kapatid. Hindi mo lang talaga tinodo. So nag-click po. Ang hindi ko lang namamalayan sa sobrang dami ko ng tao na tutulungan, yung income ko muna pala, lumaki na. So ito, kita ko lang, I'm not showing this na to brag po. Lahat naman ng member may account, di ba? Di ba? So ito po yung tinatawag nating summary, income summary. Every account po is worth 9,998. Kaya na po mag-decide kung bawi na ba ako. Ito yung account ko na to, yung downlines ko dito is 6,295. Tama? Pangalawang in-circle ko po, yung total income niyan is 3,031,323. Basta yun na yun. Bawi or sobrang bawi. Yan yung, ang gusto ko i-point. Yung 9,000 na pinuhunan ko, bawi or sobrang bawi? Sobrang bawi. Eh, ang kagandahan, again, yung sinabi ko kanina, marami akong branch. Kasi working wise. Sabi ko sa sarili ko, 3 yung anak ko, kailangan marami akong branches. Bakit 15? Eh, syempre, nagplano ko, dadamihan ko pa yung anak ko eh. Hindi, joke lang. So, yun. Pangalawang account ko naman, 2,559 yung downline. Yung income po dito is 1,106, ay 1,160,491 and 18 cents. Oh, yun. I'm not telling you this. I'm not, grabe, nag-i-English na naman ako. Hindi ko po sinasabi to para iyabang. Ang gusto ko lang point is ma-prove ko sa inyo na sobrang bawi. Tama? Kapatid, gangster, ex-convict yung may-ari. Putek. Yan, pangatlong account ko, 1,437 tao, tapos 612,597 yung pong total earnings. So, yun. And then, sobrang dami pa.
ang kagandahan, marami na pong taong natutulungan dito. Hindi ko na naman malayan kapatid, may online na di ba? So dumating na tayo sa Qatar, USA, marami na na-inspire. Shout out pala ngayon. Actually, hindi niyo ako tawag ito, kagrupo, pero ang gusto ko i-point, isang company naman tayo ngayon eh. Tama? Marami na po, may mga OFW na nakikinig sa akin ngayon. Shout out sa inyo. Itodo nyo lang. Wag lang kayo makinig sa mga dream stealers. Kung ano yung nakita nyo, itodo nyo lang. Tama? Yun yung ginawa ko eh. Kasi baka akala nyo nung ako naghato katulad nyo, wala bang kontrabida? Marami. Kahit parents ko, negative. Itodo nyo lang, kapatid. When your result will speak, everybody will listen. Muna, yun yung target ko lang talaga. Sige lang, todo lang. Invite lang ng invite. Ayaw mo, ayaw, bahala ka. Next. Until may sasali. Yung sasali, yung kinabigan ko. Tapos next. Until po nakaipon ako, boom, bumili ako ng kotse. O nga. Tama? Kaya nagsipagsalihan na yung mama, papa ko. Kasi ganun po, yun yung ginawa ko. Yan, first car ko, Toyota BB. Hindi siya mahal, pero ang gusto ko i-point, maraming nabaliw dyan, kapatid. 6 months ko yung tinira. Nung nagsimula ako, 6 months. Tama? So, makikita nyo, may mga downline ako mga pulis ngayon. So, imagine mo, ex-convict, pero yung mga downline ko, pulis. Boom! O, shout out pala sa mga government employees. Grabe, honestly speaking, dati po, ano pa ako, kasagsagan ng illegal, every time makita ko ng mga pulis, mga silo, mga 5 mga asset intel, ala, grabe. Ano na ako, exit na agad. Kasi, syempre, sobrang daming illegal eh. May armas ka pa, may item pa. Di ba? Hindi ako basta-basta ex-convict. Batman nga ako. Oh. Sa Manila lang talaga, yung mga grupo pangkat dyan is BNJ, Balalagang, Sputnik. Tama? Kami dito kasi sa Bohol Cebu, BC45 at Batman. Ako po Batman. So, pasok loob ako dati and then, kaya kung makita ko ng mga pulis, familiar na talaga sa akin. With criminal record talaga. Pero imagine mo, akala ko before na naka-pray nga ako before. Sabi ko, Lord, sa lahat ng background, Lord, bakit ex-convict pa yung binigay mo sa akin? Sobrang hirap naman ito. Kasi sobrang hirap talaga eh. Mag-invite ka, magbenta ka. Grabe, yung duda, ang dami. Sabi ko, sobra, no? Pero I do believe talaga yung kasabihan na God's plan is always better than our plan. Dumating po sa point in time na kaya po pala ginamit niya, kaya po pala ginawa niya akong ex-convict. Kasi ngayon, kung titingnan niyo ngayon, nagiging inspiration na po ako ng maraming katauhan. Tama? Naging inspiration na po ako ngayon ng mga taong nanghihina na yung loob na hindi nila kaya dahil mahirap daw. Naging inspiration na ako kasi na-challenge sila eh. Tama? Imagine mo mga pulis ka sumasali. Nasa-challenge, sabi ko, Sir, Sir, ex-convict, hinuhuli niyo ako before. Tama, pero nagawa ko eh. Kung kayo, professional, mas marami pa kayo magagawa. Always yun lang isipin yung reason nyo bakit kayo sasali. Kaya sumali po. Tama? And then, yan. Dumating po yung pandemic. Doon po ko po natutuhan yung online. Parang ganito. Kasi dati before, nag-explain ako sa ano talaga, yung live, yung sa office. Sa pandemic online, pero grabe mas lumakas sa pandemic, di ba? Di ba? Lahat, hindi siya madali, pero lahat kasi ng bagay, basta pag-aaralan, pwede matutunan. Yung puso nga natutong magmahal. Di ba? So, yun. Inaral ko yung online. Grabe yung pandemic, kapatid. Sobrang lakas talaga. Imagine mo ha, pandemic results ko. Kapakasal kami ng asawa ko. Shock na shock yung parents ko eh. Kasi yung parents ko nasa Bohol, kami nasa Cebu. Yung mga parents niya nasa Bohol. Shock na shock kasi nagpapakasal kami lang. Yung mga ano namin attendees, mga downline namin, ginawa namin parang parents. 'Di ba? That was December 2, 2021. Lakas talaga ng network doon. Kasi pandemic, yung mga vitamins natin, sobrang lakas. Yung product natin, proven safe and effective. Yung isa lang talaga yung ginagawa ko eh. Hindi ko pinalaki yung utak ko, yung tawag yung, hindi ko pinakalma yung sarili ko. Kung ano ako, kainit ka, nagsimula, ganun talaga, consistent lang talaga. Kung ikaw malakas ka mag-invite ngayon, kailangan malakas ka pa rin mag-invite ngayon. Hindi yung parang may coach ka na, hindi ka na mag-invite. Kapatid, todo mo pa. Tama? So yun, nakapakasal kami ng asawa ko. Until after pakasal namin, grabe tuloy-tuloy pa rin eh. Tuloy-tuloy pa rin. So after 7 months, nakaipon na naman tayo. Yun yung advantage sa business natin eh. Mayroon tayong leverage. Ibig sabihin pag leverage, kapatid, pag dumami na kayo sa grupo mo, hindi na ikaw yung tawag to, humahataw, marami na kayo eh. So yung income mo tuloy-tuloy. Imagine mo, nagpakasal kami.
mga December 2, after 7 months po, July 5, 2021. Bumili akong third car ko, cash po, binigay ko sa asawa ko gift. Almira lang po, pero ang gusto ko i-point. Yan yung husband, bibigyan ng asawa ng kotse. Di ba? Tama? Do you think kung wala si Uno, magagawa ko yan? Do you think kung wala si Uno, magagawa ko yung mga bagay na yan? Kasal, yung ganun lang, kayong dalawa na lang resulta. Ni pag, ni pagtrabaho nga, mukhang hindi mo ako tatanggapin sa record ko eh. Kaya ganun ako ka-thankful ng company na to. Hindi lang basta-basta sa pera, pero sa diskarte at sa mga nakuha ko talagang learnings dito eh. Tama? So, basta yun. And then, yun, di ba? Yung artista na yung ex-convict nyo, di ba? So, yan yung asawa ko. Yung kotse namin pula, yung Vios. Yan yung second car namin, yung gray, yung third car namin. So, isa din sa naging resulta namin ngayon. Gusto ko lang isagwe. Chris, share ko lang kasi baka gusto nyo mga tour. Isa sa business na napundar namin ngayon is meron kaming Prime Cebu Tour Package. O yan. Shout out! Siyempre, alam nyo kasi, bakit ito yung naisipan ko na business na traditional na ginagawa namin ngayon? Siyempre, online na, di ba? So yung mga kotse namin nakatambay na. Sabi ko yung maximize natin to. Tama? So ginawa namin, nag-tour kami. Mayroon kaming mga tour packages. So sa mga gusto magpasyal dito sa Cebu City, meron kami endorsing na to. Di share ko lang, isa to sa resulta ko eh. Actually si Upline MC Milor, may yung kapatid niya, ako yung nag-guest dito, si Mentor Warren. Sa mga gustong pumunta sa Cebu, contact nyo lang ako. Meron tayong tour package. And magagamit kasi yung mga tour package nyo, I mean yung mga tour niyo sa marketing eh. Sa grupo ko, may bago akong grupo ginagawa ngayon. Alam nyo sa promo ko, yung sasali free city tour package. Para sa mga negative yun, para pag nalaman na nagsali sila, di ba magne-negative yun? Uy, bakit na sumali? Lugi yan. Alam mo, lugi, nagsisimula pa lang ako, may tour na free. Oh, di ba? Di ba? Di ba? Pero sa mga gustong mamasyal, basta the best dito sa Cebu din. Mga unwind. Ganito. Saka since taga Bohol ako, may unit din kami, may mga kotse din kami sa Bohol. So may tour din kami doon sa Bohol, Bohol Tour Package. Cebu City Tour, mga ganon. Ayan, mga downlines ko. Ito yung mga downlines ko. Taga Bohol, pumunta sa Cebu. Binigyan ko na City Tour Package. Kasi marami sa sobrang busy, ni hindi nga, taga Cebu pero hindi nakatour sa buong Cebu eh. Alam mo yung ganon? Tama? Yung tagal na sa Bohol pero hindi pa nakapunta sa Cebu. Ang lapit na kaya yung Bulat Cebu. Tama? At least ngayon, bilang blessing din na i-give back natin, ayan, eto, natuturo tayo. Isa to sa business na minamanage namin ngayon. Yung pag mag-contact kayo dito, yung makokontak nyo yung asawa ko, tapos kami yung magsiservice sa'yo. O, di ba? Endorsement. Meron din kami mga island hopping, yung mga butanding. Gusto nyo makita yung mga butanding. O, yung mga whale shark nasa Cebu. Alam nyo bakit maraming dumadayo sa Cebu? Sobrang dami ng mga tourist spot dito, kapatid. Kahit i-check nyo yan. Pero anyway, hindi tayo magta-topic dyan. Basta at least alam nyo na. So, balik tayo dito. Ito po yung mga resulta ko. Ang gusto ko lang i-point sa mga nakikinig sa atin ngayon right now. Grabe, palakpakan natin si Uno. Palakpakan natin yung mother company natin, kapatid. Grabe, grabe talaga. Imagine mo kung wala pa si Uno, di ba? Imagine mo. And kung ikaw nakikinig sa akin right now, tingnan niyo ako. Ano itsura ko before nung nagsisimula? Puno na ako niyan. Tama, nagpa-practice ako mag-explain. Tingnan niyo, kapatid. What if, What if natakot ko kasi ex-convict ako? What if natakot ako ba na mag-explain, matakot ako sa magpasok sa negosyo? So wala akong resulta ngayon kung ano ngayon. What if nagduda ako kasi ex-convict ako? Kasi dalawa lang yan eh. It's between magdududa ka or tutuloy ka. It's between matatakot ka or tutuloy ka. What if nagduda ako? Di wala sana akong tatlong coaching yun. Di wala sana akong bahay paupahan yun. Tama? Mayroon din po pala kaming bahay na rent house. Tawag dito. Basta pag pumunta kayo sa Bohol, may kotse, may bahay, message lang. And ang gusto ko i-point, yung mga resulta, 10 years na po ako dito, ang gusto ko i-point po, kapatid, wala ko kung ako ngayon, kung wala pa si Uno, kung hindi pa ako nagdiretso. You get the point? Kaya sa mga nagdududa ngayon, sa mga natatakot ngayon, kapatid, always put this in mind. This is based on my experience. Wala pong yumayaman sa takot at nagdududa. Promise yan. Wala po. Tuloy lang. Tama? Minsan nga makasabi ko sa sarili ko, buti na lang gangster ko. Kasi kami gangster, hindi kami nag-iisip eh.
tira-tira talaga. Ano, Rumble, Rumble, Riot, game, game, game. Ba, ganun eh. Kaya, yung attitude ko na yan, pag sali ko dito sa business, ano, invite na invite, pero hindi na kami nagra-rumble. Tama? Invite, invite. Sabi ko sa sarili ko, hindi nga ako natatakot nagra-rumble eh. Physical yun. Ito, nag-uusap lang. Sabi ko sa, eh, pag ayaw mo, bahala ka. Next ako, next. Ganun lang. Tama? And then, yan. Oh, what if tumigil ako? Kasi may mga panahon talaga sobrang hirap na. What if tumigil ako dahil ex-convict ako with criminal record? Di ko ako ngayon, wala akong resulta. Wala akong tourist na ano, agency ngayon. Wala akong mga coaching ngayon. Wala akong kung anong resulta ko. Wala akong pamilya ngayon. Kasi syempre, kung gangster ko, wala. Tag life eh. Wala akong mga anak sana ngayon. You get my point? So, grabing pasalamat ko talaga ni Uno. Tama? Wala akong Prime Online Business ngayon kasi yun yung grupo ko eh. Shout out po sa Prime Online Business. Yan po yung grupo ko ngayon. We are under, or my mentor, Warren Trinidad. RGS po kami. Pero binibuild up ko talaga yung Prime Online Business kasi syempre yan yung grupo ko. Di ba? Sobrang seryoso ko nga. Yung pangalan ng panganay ko, Prime na eh. Di ba? So actually, I'm almost done. Hey, simple tips lang from Coach Vincent. Tips ko lang sa mga bago ha. Number one po, mag-decide ka. Yan, always ko lang. Kahit wala akong pera, decide ka kapatid. What you are today kasi, yan po yung resulta sa desisyon mo kahapon. And what you will be tomorrow, yan po yung resulta sa magiging desisyon mo today. So, importante po mag-decide ka asap. Huwag mong nang ipabukas. And kung mag-decide ka, huwag mong iasa sa iba. Bakit? Sino bang magtatrabaho? Ikaw o yung iba? Tama? Kaya kung mag-decide ka, sarili mo dapat. Tama? Mag-decide ka asap. After it, take a Lord God. Thankful ka always. Tama? Kasi again, eto inuulit ko talaga. God's plan is always better than our plan. And if you think joining Uno is mahirap, Matthew 19 verse 26, with God, all things are possible. Boom. Tama? 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 Tama eh. Tama? Nagawa nga isang ex-convict with criminal record. Ikaw pa kaya? Tama? Decide ka, tapos magsali ka, wag mo nang patagalin po. Walang yan. Tigidig na yan. Tama, di ba? And, eto pa. Advice ko sa inyo, power of positioning. Eto moves ko before eh. Isa din ako sa mga nag-working wise eh. Sinabihan kasi ako ni Upline Warren eh na marami kaming mga qualifiers, mga ganun. Sa grupo nyo, I'm sure marami to. Alam nyo ba, nire-respeto po yan si Upline Chris Paul Pasag. Tama? Kaya sa grupo nyo, I'm sure marami pong mga tinatawag na qualifiers. Ibig sabihin ng qualifiers, mga taong nag-iipon na o naghahanap na ng paraan para makasali. Tama? Tapos, ikaw ito, sample ito ha, ito advice ko sa inyo. Ito yung moves ko before eh. Halimbawa, si A and si B, qualifier yan. Na-invite kahapon si A, na-invite ka ngayon si B. Ngayon, na-invite ka kinabukasan. Tama? Itong moves ko before. Humanap ako ng paraan eh. Alam nyo ba, hindi ko pinatagal yung pagsali ko. One day lang yung process nun eh. Para maka-overtake ako. Kasi wala ang reservation to eh. Kung sino makabayad, yun yung mauna. Tama? Pag makaposisyon ka, wag mo, kahit hindi mo kilala si A at B, yung dalawa na yan, under mo yan. O, di ba? Boom. So, kaya po ako before, ex-convict, eh may teacher na nakauna sa akin, eh may downline ako teacher. So magaling yung teacher kasi maraming naniniwala, eh parang naging magaling na din ako kasi nasa taas ako eh. Tama? Pero gusto ko point, yun po yung working wise. Tama? Kasi pag paligoy-ligoy ka, more on man yan na habit ka, bukas na lang, bukas, next time, bukas, eto mangyayari sa'yo kapatid. Yung upline mo, yung tao nag-invite sa'yo, hindi lang ikaw yung invite yan. Alam nyo ba, tumutodo yan kasi malalim yung rason sa buhay yan. Maraming taong tinutulungan yan, kaya nag-i-invite ng marami yan kapatid. Kung pagpapaligoy-ligoy ka, sasali nyo ma-invite na ikaw na sa baba. The greatest pain of the world is the pain of being left behind. Huwag kang magpa-left behind kapatid. Yan yung working word. So, advice ko sa inyo, working wise. Tama? So, what are you waiting for? Di ba? Get started today po. Again po, yan yung, if you wanna know about me, yan po yung YouTube ko. Yan yung page ko. TikTok and Facebook ko. Okay, hope nakalearn kayo sa akin po mga kapatid. Nakalearn ba kayo sa akin? Okay, so yun po. Paano ba ito mag-ano? Stop sharing dito.
Apps, tapos na po ako, Apps. Hope naka-learn ka sa aking konting sharing mga... Yan. I'm done po. So, hope naka-learn kayo sa konting sharing ko. Thank you and to God be the glory.